Niloloko lang nila tayo eh. Kasi biyahe ng biyahe yung presidente. Nangangako na, uy, foreign investments. Lumabas yung statistics this year, bumagsak ang foreign investments sa Pilipinas. Naglolokohan talaga tayo eh. Kunwari na lang. Oh. Tapos nung minsan, umuwi siya, hindi lang naman foreign investments. Naghahanap tayo, dahil may problema tayo sa West Philippine Sea, naghahanap tayo ng kakampi. Okay. Sovereign Philippines, di ba? Ba't kailangan mo ng kakampi? Di ba tama tayo? Kala ko ba atin eh? Actually, hindi naman atin yon. Pero sige, atin ang West Philippine Sea, pero kailangan natin ng kakampi. Galing. So, habang tumatagal, nakikita nyo na pasama ng pasama yung mga desisyon. So, okay, lumabas ang video. Ha! Ngayon maliwanag na kung bakit ganun yung mga desisyon niya. Adiktatura! 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 Ngayon, ang pinaka-strategiya nila, okay, bistado na, di ba? Authenticated. Pero bago talaga lumabas yung authentication na yon, siniraan na. Hindi pa nila na-examine. Aba, humihirit na. Sino yan? DND. Fake daw yan, fake. AI. Oh. Tagal nilang pinractice yun, wag ka mag-alala. So, kasi nung a few months before, may lumabas na sabi nila na nagsasalita daw si Pangulong Marcos at ino-order ang AFP na umatake sa West Philippine Sea. Sabi ko, bakit lumabas na kagad sa mga pahayagan? Sabi nila viral daw. Viral? Kahit tayo. Sabi ko, what video? So later on, nag-produce sila ng video. Pinagtawanan ng mga tech people. Kasi sabi nila, AI daw yon, high-tech daw yon. Sabi ni Art Samaniego, na tech editor ng Manila Bulletin, actually, low-tech yan. Hindi yan AI. May pinagtagpi-tagpi sila. Pinagtagpi-tagpi nila yung mga audio recordings ni Pangulo, yung one sentence here, 2 words there, tapos ginawa nilang buo. So, splicing. Hindi AI. Splice. Pero, ang excuse nila, sabi nila, hala, may mga masasamang elemento dyan na gumagawa. Sino kaya yon? So, na gumagawa ng AI ni Pangulo para rindangin ang taong bayan. Ang galing. Tama-tama. Paglabas nung ano ba tatawagin natin sa video na yan? Basta yung video, yung singhot video, ready na sila. AI yan! Uy, ilang buwan sila nakapractice. Eto, wala pang isang buwan, authenticated na. Sinong niloloko nila? So, akala nila mababaon nila sa limot. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Dahil comms ako, binabantayan ko yung comms. So, every time may issue si Presidente Marcos, halimbawa, tumaas na naman presyo ng pagkain. Hindi nila ma-explain kung bakit ganun kataas ang presyo ng bigas. At the same time, akala ni Presidente, nasa 29 pesos yung presyo. Mga Presidente, BBM! Mga Presidente, BBM! Yung video pala, explanation yun. Kung bakit ganun siya mag-isip. Okay, so tuloy-tuloy yan. But, pansinin nyo, mahal ang presyo ng pagkain at naging issue, lumabas yung issue ng ICC. Alam mo na, di ba? Supposedly si Cruz Angeles, dating kalihim ng press, ngayon nakikisa sa inyo. Maraming salamat. Pumunod na kayo, mahaba yung kwentuhan natin. Andito ako para magkwento. Matapos kong umalis sa gobyernong Marcos, yan na natin kwento kung bakit. Nangako ako hindi ako magsasalita. Isa kasi sa deal, kumbaga nakipag-usap sa akin para umalis din ako or mag-resign ako.
Nag-resign ako, inunahan ko silang lahat. Pero mayroon akong isang hiniling bago ako umalis. Bayaran yung mga tao ko. Kasi wala silang plano. Pinuno nila yung department ko ng mga appointees ng unang ginang. Oops, ng presidente. Oops, sorry, nadulas lang. At yung mga in-appoint ko, dahil pwede naman akong gumawa nun, ayaw nilang bayaran. Pinaglaban ko po yung mga tao ko. Magkakagulo talaga kung hindi sila babayaran. Pero umalis ako dahil alam ko pahihirapan kami at pahihirapan yung mga tao ko. Ang buong inaasahan ko na ganun din ang sana ang ating Pangulo, na pinaglalaban sana niya yung mga tao niya o pinaglalaban ng sambayanan. Pero tila napakalakas ng presyo. Hindi niya kaya. Nanahimik ako ng 1 taon. Pero hindi pa rin ako tinigilan. Isipin niyo, sa trabaho ko, nagtrabaho ako pagkatapos kong umalis, komentarista ako sa radyo, hinabol pa ako doon at gusto paalisin din ako doon. Malis talaga ako. Alam niyo kung bakit? Kasi 100 tao ang mawawala ng trabaho kung magpilit ako. Nawala na ng prangkisa ang SMNI noon. May meligro na pati prangkisa doon sa naman pinapasukan ko, mawawalan din. Pero hindi ako nagsalita dahil doon. Nagsalita ako kasi may napansin ako. Hindi pa lumalamig, kumbaga, yung pagkaalis ko doon. Nung napansin ko, may maliit na parang petisyon na umiikot. Yung petisyon na to, pinapapirma sa mga barangay. Ito ay petisyon para baguhin yung saligang batas. Para dun sa pagbabago na yon, ang kailangan lang, ang hinihiling nila, ay ang pagboto ng pagbabago sa isang constituent assembly sa pagpupulong ay parehong sabay bumoboto ang Senado at Kongreso. Normally yan, hiwalay yan magbaboto. Hindi kasi maliwanag sa saligang batas. So ang gusto dun sa petisyon, sabay sila. So yung boto ng isang senador, pareho lang sa boto ng isang kongresista. Kung magkahiwalay, kailangan ang Senado at ang Kongreso magkasundo. Pero gusto nila isa lang. Bakit? Mas malaki yung Kongreso. Kahit anong gawin ng Senadong tumambling-tumbling sila, mananalo ang House. Pero, dahil noong una, hindi ito napansin, kami yung unang nagpahayag. Sabi ko, alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Kasi nakalagay din doon, hindi kailangan magkasundo ang Senate President at saka ang House Speaker para manawagan ng pagbabago sa saligang batas. Pwede kahit House Speaker lang. Ano ibig sabihin? Di ba? Kalain nyo. Tahimik, nag-umpisa. Kaya lang, syempre, na-curious yung mga tao. Padala ng padala. Attorney, anong ibig sabihin nito? Ano yung pinapapirma sa amin? Tapos, nalaman ko, yung mga ibang pinapapirma, may bayad. Pero walang publicity. Tahimik na tahimik. So, una kaming nagpahayag nun. Niyayanig namin ang Kongreso. Huy, ano ibig sabihin nito? At ano ba ang gusto ninyong baguhin? Lumiwanag ang lahat nung nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, term extensions. Hindi pa nakakadalawang taon, iniisip na nila na magtatagal sila sa pwesto. Matapos doon, sabi ko, naku, pasensya na yung mga pinangakuan ko. Hindi na pwedeng tumahimik.
Diba? Kasi, isipin nyo, sinisikreto pa sana nila yun. Kapag lumusot yun, hindi, kahit si Martin Romualdez lang magpatawag, at kahit kongreso lang ang dumating, pwede niyang diktahin kung anong ibabago sa saligang batas. Pwede niyang mag-i-extend ang termino ng mga kongresista. Pwedeng imbis na 3 taon, 10. Sinong tututol? Tayo ba? Kahit bumoto tayo sa referendum, hawak naman nila yung COMELEC eh. Naglulukuhan ba tayo na magiging fair yun? Bukod pa dyan. Kakayanig namin ito, sabi ni former president, bakit yan ang iniisip ninyo? So tinignan namin, sa tinagal-tagal na nakaupo si Bongbong Marcos, ni minsan hindi bumaba ang presyo ng pagkain. Pataas ng pataas ng pataas. Halos buwan-buwan, recently, panay ang pangako ni Martin Romualdez, sa June, bababa ang presyo ng bigas. Magiging, ano na ba yung una? 49 pesos na, 42 pesos na lang yan. Nax, ha? Kasi sa ngayon, 58. Uy, 42 pesos. Yung susunod na buwan, bababa na yan sa July. Magiging 35 pesos na lang. Kaloka, ha? Sige. Nakaisa pa siya. Bababa na yan sa August. Pero hindi niya binigyan na ng presyo, natuto na. Pamakailan lang, sabi, promise, totoong-totoo na. Sa October daw bababa presyo ng bigas. Nagkakalokohan na tayo dito. Minsan ka magsinungaling sa akin, maniwala ako sa'yo. Tanga ako nun. 2 beses na magsinungaling ka sa akin, maniniwala pa ba tayo? Nakaapat na. Akala mo, ang babait nila nung binoto natin si Bongbong Marcos. Manloloko! 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 Aminin nyo, sino dito nabudol? Kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Simula nun, dinaraman na natin. People's Initiative, ang tawag nila dun sa pirma-pirma na yan. PI talaga. Okay. Lahat na lang, pag binasa ko, lahat ng ginagawa nila, napansin ko. Mukhang tungo talaga sa pagbabago ng saligang batas. Tungo talaga, kaya na-protect the Constitution. Tungo talaga dahil ayaw na nilang bumaba. Hindi ako nagbibiro. Gusto ko sana hindi totoo, pero totoo siya. Alam niyo kung bakit? Itong 2024, nang pinag-uusapan ng budget last year, wala na halos inilaan na pera sa mga serbisyo ng gobyerno. Naglaan sila ng 500 billion pesos para sa ayuda daw. Nangako ng ayuda, walang bagyo. Nanako ng ayuda, walang pandemya. Nangako ang ayuda, walang... Sino nangangailangan? Ang kailangan natin, trabaho. Diba? Kailangan natin maayos yung mga schools. Kailangan natin murang pagkain. Kailangan natin, friend. Alam nyo ba, yung PNR, panahon ni Rodrigo Duterte, naayos na yun. Ang presyo ng pamasahe mula Tutuban, papunta ng Los Baños, 26 pesos lang. Ang galing, no? So kung ikaw, nakatira ka sa Laguna, pwede kang magtrabaho sa Manila. Kung malapit-lapit, 23 pesos lang. So, ang trend para sa mahihirap.
ano ang unang pinatigil ni Bongbong Marcos na transportation? Yung tren. PNR. Sabi kailangan daw gawin yung North-South Railway. At hindi daw magagawa yon kung hindi papatayin yung PNR. Tinanong ko dun sa General Manager ng PNR ng panahon ni Duterte at sabi niya, hindi. Hindi totoo yun. Kasi pwede naman gawin dahan-dahan yung North-South Rail na hindi naaantala ang PNR. Pero, okay lang sa kanila patayin yon. Total, mahihirap lang naman ang nakikinabang dun. Hindi naaantala yung mga mayayamang may kotse. Hindi naaantala yung may konting kaya na kaya nila mag-bus na lang. Hindi. Yung pinakamura yung pinatay nila. Dahil gusto nilang mangontrata. Pinatigil nila ang Mindanao Rail. Ang Mindanao Rail, matagal na natin pangarap yan. Matagal na pong may lupa yan. Pero, anong una nilang pinatay? Hindi pa nakakaumpisa ha, pinatay na nila. Mindanao Rail. Medyo coincidence lang siguro na sa Davao yung dumadaan. Mula Tagum hanggang Digos. O dadaan yan ng Davao City. So yan lahat. Bakit kaya, di ba? Bakit nila pinatay yun? Well, bukod sa gusto nilang i-renegotiate, alam niyo na ang ibig sabihin nun, di ba? I-renegotiate nila yung kontrata para sila yung kumita. Pero, coincidence nga lang naman na Davao yung maaantala. So sige, bakit ganun yung mga nawawala na proyekto? Pero 500 billion plus another 300 billion na unprogrammed funds. Pag-usapan natin yung unprogrammed funds. Alam niyo ba na hindi pa nagawa yun ever? Nagagamitin mo yung unprogrammed funds? Kasi bawal yun. Sabi sa saligang batas, hindi ka pwedeng magpa-budget ng pera na hindi pa nakokolekta. Ano ba yung unprogrammed funds? Yun yung hindi pa nakokolekta. Okay? Ibig sabihin, yung buwis na nakolekta natin for the year, let's say 2023, yun lang ang pwede nating gastusin for 2024. Pero ito, record-breaking 500 billion na ayuda plus 300 billion na ayuda from the unprogrammed funds, 800 billion na ginagamit di umano sa ayuda. Ibig sabihin, 800 billion ang nawala para sa infrastructure, 800 billion nawala for government services, 800 billion ang nawala para parati tayong may stock na bigas para sa rescue relief efforts. Hindi nyo ba napansin, nung last time binaha ang Metro Manila, ang tagal ng rescue, ang tagal ng relief, naghahagilap pa sila kung anong ibibigay. And Kalokohan! Kalokohan! for the first time in so many years, humingi tayo ng tulong sa ibang bansa para sa disaster relief. Pero ang kataka-taka, andito yung mga kano. Sabi nila, makikigamit sila ng bases dito sa Pilipinas kasi tutulong sila sa rescue and relief. Aba, ni anino ng mga puti, wala akong nakita, ha? Sabi ko, ganun ba kataas yung baha? Inalod pati yung mga kano. Wala. Saan? Sinungaling! 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 Totoo. So, 800 billion yan. Ibig sabihin, ang budget ng 2024, walang bago. Walang bagong proyekto. Natigil ang infrastructure.
Ilan ba, nakita niyo ba, ilan beses nag-ribbon cutting si PBBM ng bagong kalye? Minakita ba kayo ng 2024? Wala! Puro groundbreaking. Ay, mag-uumpisa ng proyekto. May-shovel pa siya. Pasampala. Yay! Groundbreaking tayo. Buong taon, puro groundbreaking lang ang ginawa niya. Walang ni isang proyekto na natapos. Bakit? Di mo pera yan! Di mo pera yan! Di mo pera yan! Di mo pera yan! Kalain mo. So, ibig sabihin, itong 2024, di tayo umusan. Parang ano pa yung proyekto ng BBM administration, gawin tayong mahirap? Kasi nananalo sila kung ano, tama, swak na swak. Alam niyo kung tapos, para akala nila perpetually maloloko nila tayo, lumabas na yung statistics this year. Number 1, di ba dati, sa buong Asia o Southeast Asia, tayo daw yung fastest growing economy. Totoo yan. Until 2022, correct? Bumagal ang growth, lumabas this year na yung projected growth natin, parati natin pinoproject at 6 to 7%. This year, hindi na siya umabot. This year, nasa ilan na lang. Bakit? Paano tayo lalaki? Yung pera ng gobyerno na normally umiikot sa ekonomiya, wala nga. Nasa bulsa. Magnanakaw! 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 Pero babalik tayo dun sa People's Initiative. Ang dahilan kung bakit ang laki-laki ng ayuda, kasi tahimik na tahimik, tinuloy pa rin ang People's Initiative. Tuloy pa rin yung signature campaign. Ito yung himala. Okay, maraming kababalaghan, pero ito yung himala. Noong 2023, sabi ng COMELEC, ay, hindi pwede gawin yan. Kasi sinabi na ng Korte Suprema na yung batas ng People's Initiative hindi pwede gawin para baguhin ang saligang batas. Yun ang unang sinabi ng COMELEC. Noong humarap sila sa Senado, nagbago sila ng kwento. Ay, pwede pala. Sabi nila, sabi ko, bakit? Ano na bago? Wala. Utak lang pala ni Sir George Garcia ang nagbago. Pagkatapos nun, nung matindi na yung galit ng mga tao, biglang sabi, ay, hindi pala pwede. So, pinatigil. Hindi na daw sila tumatanggap ng signatures. Pero, kinokolekta pa rin. Ano ibig sabihin nun? Oh, niloloko nila tayo. Grabe talaga. Manloloko! 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 Ang framework nito ng buong Marcos administration, iisipin natin, lahat ng ginagawa nila ay tungo sa term extensions. Ayuda, bakit mo i-contract? Lumiit ang budget for 2024 kasi lahat ng pera napupunta sa ayuda. So ito, gumagawa sila ng budget for 2025 and guess what? Lumiit na naman. Ibig sabihin, less schools, less infra kung meron man kasi last year halos wala. Itong year na to halos wala. So, less spending, less projects, and less healthcare. Ito yung pinaka-importante. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, ang proyekto niya talaga sa 6 na taon ay to reduce poverty. Kaya lahat ng proyekto tungo doon. Train, kasi mura ang train. At mababawasan ang traffic, hindi naaantala ang taong bayan. Free tertiary education. Isipin niyo, laki yung tulong sa magulang noon. Hindi ka magbabayad ng tuition. Makakatapos ang mga anak natin. Libre paaral! Libre paaral! Libre paaral! Walang presidente na nangarap ng ganyang kalaki.
na makapagbigay ng libreng tuition sa mga mamamayan. Itong si BBM, wala na siyang kailangan i-plano, itutuloy lang niya yun. Guess what? Technically, tuloy pa rin, pero taon-taon, nababawasan yung pera para sa free tertiary education. Halos, wala ka nang naririnig na nagsasabing, uy, nakapagtapos yung anak ko dahil sa free tertiary education. Natapos nung banda 2022, meron pa yung mga leftovers, yung mga galing kay Rodrigo Duterte. Maraming nakatapos sa ilang taon na merong ganun. Ngayon, wala. Ano pa ang tinira niya? Bigas. May RTL, Rice Tarification Law. Ang purpose ng Rice Tarification Law, lumaki yung pondo para sa mga magsasaka. Umupo si BBM bilang Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture Secretary. Isang buong taon na walang nangyari. Gusto ko ang tanongin, nasan yung Rice Tarification Fund? Umabot ba sa magsasaka? Tumataginting ang katahimikan kung nasaan yun. Ayan, sana, no? Na ibasura na natin sila sabay-sabay. Pero, bakit ang daming graft? Bakit di ba kinikwento ni Ka Eric, tuloy-tuloy, lumalaki yung korupsyon? Bakit? Kasi nga, kaya namimigay ng ayuda, hindi lang para sa sa eleksyon. Namimigay sila ng ayuda, vote buying yan, para sa referendum. Yung referendum na magiging bunga ng charter change. Lahat ng ginagawa nila ay tungo doon. Niloloko lang nila tayo kasi biyahe ng biyahe yung presidente. Nangangako na foreign investments. Lumabas yung statistics this year, bumagsak ang foreign investment sa Pilipinas. Naglolokohan talaga tayo Kunwari na lang Tapos nung minsan, umuwi siya, hindi lang naman foreign investments. Naghahanap tayo, dahil may problema tayo sa West Philippine Sea, naghahanap tayo ng kakampi. Sovereign Philippines, di ba? Ba't kailangan mo ng kakampi? Di ba tama tayo? Kala ko ba atin actually, hindi naman atin yon. Pero sige, atin ang West Philippine Sea. Pero kailangan natin ng kakampi. Galing. So, habang tumatagal, nakikita nyo na pasama ng pasama yung mga desisyon. So, okay, lumabas ang video. Ha! Ngayon maliwanag na kung bakit ganun yung mga desisyon niya. Diktatura! 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 Ngayon, ang pinaka-strategiya nila, okay, bistado na, di ba? Authenticated. Pero bago talaga lumabas yung authentication na yon, siniraan na. Hindi pa nila na-examine. Aba, humihirit na. Sino yan? DND. Fake daw yan, fake. AI. Oh. Tagal nilang pinractice yun, huwag ka mag-alala. So, kasi nung a few months before, may lumabas na sabi nila na nagsasalita daw si Pangulong Marcos at ino-order ang AFP na umatake sa West Philippine Sea. Sabi ko, bakit lumabas na kagad sa mga pahayagan? Sabi nila viral daw. Viral? Kahit tayo. Sabi ko, what video? So later on, nag-produce sila ng video. Pinagtawanan ng mga tech people. Kasi sabi nila, AI daw yon, high-tech daw yon. Sabi ni Art Samaniego, na tech editor ng Manila Bulletin, actually, low-tech yan. Hindi yan AI. May pinagtagpi-tagpi sila. Pinagtagpi-tagpi nila yung mga audio recordings ni Pangulo, yung one sentence here, 2 words there, tapos ginawa nilang buo. So, splicing. Hindi AI. Spliced.
Pero ang excuse nila, sabi nila, hala, may mga masasamang elemento dyan na gumagawa. Sino kaya yon? So, na gumagawa ng AI ni Pangulo para rindangin ang taong bayan. Ang galing, tama-tama, paglabas nung, ano ba tatawagin natin sa video na yan? Basta yung video, yung singhot video, ready na sila. AI yan! Uy, ilang buwan sila nakapractice. Eto, wala pang isang buwan, authenticated na. Sinong niloloko nila? Pero akala nila mababaon nila sa limot. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Dahil comms ako, binabantayan ko yung comms. So, every time may issue si Presidente Marcos, halimbawa, tumaas na naman presyo ng pagkain. Hindi nila ma-explain kung bakit ganun kataas ang presyo ng bigas. At the same time, akala ni Presidente, nasa 29 pesos yung presyo. Presidente, BBM! Mga ka-presidente, BBM! Yung video pala, explanation yun. Kung bakit ganun siya mag-isip. Okay, so tuloy-tuloy yan. But, pansinin nyo, mahal ang presyo ng pagkain at naging issue, lumabas yung issue ng ICC. Alam mo na, di ba? Nung baha, pansin nyo, baha, bistadong-bistado yung kasinungaling na 5,500 flood control projects. Ano nangyari? Inatake nila si Inday. Inatake ang KOJC, dumami yung pulis. Yes! Tapos binuhay na naman ng ICC. Sabi ko, bakit coincidence ba to? Okay, sa susunod, lumabas ang video. Aba, arestuhin daw si Digong. Yung kinasuhan si Mayor Baste. Diba? Ang daming na namang lumabas. Wait, hintay na naman tayo. Susunod na issue, ito na nga. Bago na naman. Ito na yung issue. Nananawagan na ang taong bayan na magpa-drug test ang Pangulo. Ano nangyari? Nagka-hearing sa Kongreso. Si Digong daw ang may kasalanan ng droga. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, hindi na dapat siya nagpresidente. Nagkomedyante na lang sana siya. So every time may sumusulpot na issue, aatakihin nila. Mamimili lang sila. Teka, sinong Duterte aatakihin natin ngayon? Si Rodrigo, game. ICC. Ay, nagsasalita si Inday. Sige, sino aatakihin natin? Sige, si Inday na rin muna. Okay. Naglabas ng panukalang batas si Congressman Pulong Duterte para magpa-drug test ang mga, ang lahat ng kawani ng gobyerno. Pero, alinsunod sa Supreme Court ruling noong 2008, kapag kandidato, voluntary. Aba, ganadong-ganado yung mga kongresista nag-press conference. Sabi nila, ay, unconstitutional yan, sabi ng Supreme Court, hindi yan pwede. Mali, di sila nagbasa. Posible na may mga video din sila, di ba? Kasi, sabi nila, unconstitutional. Sabi ko, teka, hindi nyo binasa, no? Yung Supreme Court ruling. Ang sabi, unconstitutional lang kung i-require sa mga kandidato. Hindi sa mga nakaupo. Hindi sa mga... Kasi regularly ginagawa yan. Ang puntirya ni Kong Duterte, ginagawa natin sa AFP. Mayat-maya, ang mga sundalo at mga opisyal natin, random drug testing 4 times a year. Bakit exempt ang mga kongresista? Bakit, feeling exempt lahat ng ibang matataas ang pwesto? Kasi, ako nga, tinanong ko nung in-appoint ako, health check, sabi ko, lahat na lang. Baka kung ano na lang ang makita nila. Kinabahan ako kasi grabe yung physical exam. O di sige, sabi, kaya mo pala. Ibig sabihin, kaya ini-health check, tinitignan nila, baka kasi hindi ka magtagal sa sama ng loob. So, yun na nga yung nangyari. Sila yung masama ang loob sa akin. May isang masama ang loob sa akin, hindi niya natiis. So anyway, so tuloy, bakit ganon? Yung drug test, for others lang. So, lumabas na naman yung panawagan ng drug test.
Ngayon naman kakakinasuhan si Congressman Duterte, si Man Scarpio, si Attorney Man Scarpio. Aba, sinama pa nila si dating VOC Commissioner ni Nicanor File doon. Sabi ko, kliyente ko yan. Sabi ko, Nick, damay-damay na tayo dito. Kasi tuwing nagkaka-issue yung presidente, naghahanap siya, teka, sino kakasuhan natin? Parang, tapos walang kinalaman. Parang parating walang kasalanan ng presidente. Tapos lahat ng mga Duterte at kaming mga nadamay, lahat tayo mga siraulo, mga magnanakaw, dapat may mga nakabantay na pulis parati sa labas, ganon, nakamahabang armas, nakatakip ang muka. Sabi ko, wala ba sa amin? Parang nale-left out na ako. Bakit KOJC lang? Sa amin, binabalahura lang kami. So ito po yung isang phenomenon. Itong administrasyon na to, nag-hire ng trolls. Akalain mo? Dati, ang nagtatanggol sa mga presidente, panahon ni Duterte, Harry Roque. Umpisa ng panahon ni BBM, Trixie Angeles, taga-tanggol ko. Wala na ako, ang taga-tanggol ng presidente, trolls. Nakakahiya. Pero, ibig sabihin yan, hindi kaya ng mga tao ni Pangulong Marcos pagtanggol siya. Kung talaga naniniwala ka dun sa tao, naninilbihan ka sa gobyerno niya, ang dali pagtanggol. Tingnan niyo si Rudy Duterte. Ordinaryong mamamayan, tatayo pagdadaban siya. Gabinete niya, parating nakikiisa, lahat yan. Sabay-sabay pa. Hindi magagaling lahat. Pero sabay-sabay, nakikita niya may puso, pinagtatanggol siya. BBM administration, trolls. Walang muka. Balahura magsalita. Fake news. Fake names. Hindi tao. Yan ang nagtatanggol sa presidenteng ito. Di ba ang lungkot na? Layo na natinakbay natin. Pero bakit okay lang sa kanila? Dinidedman nila yung issue ng droga, di nila pinapansin, tumataas presyo ng bigas. Kunwari na lang tumutulong sila, namimigay-migay sila ng konti, barya-barya, aanhin nila yung pera. Charter change. Ibig sabihin, hindi enough yung 6 na taon na maninilbihan si Bongbong Marcos. Ba, inggit naman sila sa tatay ni BBM, naka-20 na taon yun. Yun talaga. Sana nga nakakatawa Pwede natin lang silang balahurain, tawanan na lang nila. Pero hindi Kasi kinakabahan ako. Nagkaroon na ako ng apo So kabado ako. Okay lang nga dito, tiisin natin. Basta hindi sila magtatagal. Pero kaya pa ba natin isipin kung anong gagawin nila sa mga anak natin? Anong gagawin nila sa mga apo? Diba? Mai-imagine mo ba ang isang President Martin Romualdez? Tampalos-los! 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 Hindi na kaya. Ito po lang pero what does it come down to? Bakit nila gusto ng term extensions? Kasi alam na natin nahalata na natin, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi leader si BBM. Posible. Hindi na nga weak Hindi siya talaga leader. Magaling siyang sumunod sa misis niya. Kasi nadidiktahan siya. Nadidiktahan siya ng US. Nadidiktahan siya ni Martin Romualdez. Nadidiktahan siya ng mga oligarko. And of course, misis. So, ibig sabihin, natuto na tayo. Nagkamali talaga. Budol talaga to. Hindi leader si BBM. Pero, kahit ganyang kasama ang gobyerno nila, gusto pa nila i-extend. Nabudol kami! Budol kami! Budol kami! So, isa lang ang panawagan natin dito. What it all comes down to, at ito ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, protect the Constitution. Kasi yung Constitution, yan po
ang bukod tanging nakahadlang sa kanila, sa kanilang tuloy-tuloy na pambabalahura sa atin. Kasi, kung hindi man natin kaya, at least in 6 years, tapos na sila. Diba? O 2028. Pero, kung papakialaman nila yung saligang batas, 2048, nandito pa sila. Imagine, imagine nyo lang yung itsura ni, by that time. So, isa pang last na kwento. Nung, naalala nyo ang dami dito tumulong ng eleksyon ng 2016 Diba? Naalala nyo ang saya-saya natin. Noong 2016, nung una, kilala ko si Digong. At kilala ko yung mga nangangampanya sa kanya. Alam ko na siya na yung boboto ko. Pero hindi pa ako sure kung ikakampanya ko siya. So one time, naglalakad ako sa Cubao. Mayroong kariton. Mayroong nakatira doon na isang dukhang-dukhang matnag. Bata pa pero alam niyo yung taong grasa. Meron siyang nakakabit dun sa kariton niya na na karton. Tapos nakasulat sa ballpen, Rodrigo Duterte for President. Duterte! 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 Yung mga pangarap ng pinakadukha sa ating bayan, nilagay nila kay Duterte. And nag-deliver siya, nahatid niya tayo from 2016 to 2022. Nagbago ang itsura ng Metro Manila. Yung iba sa inyo na once a year lang umuwi, nakita niyo ba? Pagkababa ninyo sa airport, bakit ang daming bagong kalye? Akala natin, ng 2022, tuloy-tuloy yung pagbabago na yun. Pero hindi na natin kayang ipagkatiwala. Tayo, at yung tao na nasa kariton, wala tayong BBM for President na. Hindi natin mapagkatiwala na mahahatid niya tayo to 2028 nang matiwasay ang buhay natin. Hindi na natin siya mapagkatiwalaan na hindi niya ilulubog ang Pilipinas para lang makatuloy sila sa kanilang power. Ang pakiusap ko, correct, tama kayo Ang pakiusap ko, magsalita tayo. Nagsasalita kami. Andito si Ka Eric. Buwis buhay na yung iba sa amin. Si Attorney Harry Roque, tuloy-tuloy ang paratang sa kanya, tuloy-tuloy ang patawag sa Kongreso. Si Doc Lorraine Badoy, kasama ni Ka Eric na detain. Marami nang tumatawag sa akin. Marami na kami, hindi lang calls. Hindi lang talaga masaya na ikukwento ko pa yung mga ginagawa sa amin. Pero trust me when I say na lahat kami, buwis buhay. Maharap kami. Ginagawa namin yun. Salamat po. Ginagawa namin yun para kami na yung extreme. Sa amin na lang. Di ba rin para hindi kayo yung tututukan. Pero ang hinihingi ko sa inyo, samahan nyo kami. Kami na yung mga tina-target. Kung Sama-sama! kailangan namin na mag-post kayo, magsalita, at lubos-lubos ang pasasalamat ko na nandito kayo ngayon. Ang laking bagay nito. Lalaban kami. Kailangan alam namin. Kasama namin kayo. Lalaban kami! Lalaban kami! Lalaban kami! Nung aktivista akong panahon ni Gloria, hindi kasi ako naniwala na hindi niya ninakaw yung eleksyon. So,
Aktivista ako panahon ni Noynoy. Yun, obvious kung bakit, di ba? So, Noynoy, ba, ang laking, para akong nagbakasyon panahon ni Duterte. Wala kang kailangan gawin. Ginagawa niya lahat. Pagising ko nitong 2024, sabi ko, oh my gosh, aktivista pa rin ako. Rebelde pa rin. Pinahinga lang tayo ng 6 na taon. Pero yun talaga hamon ng kasaysayan nito Every administration natututo tayo. Huwag na tayo magpapabudol, parang awa na. Hindi ko na kaya ng isa pang presidente, ha? Pero yun nga, lalaban kami, basta alam namin, kasama namin kayo. Sasama kami! Sasama kami! Kung ang kaya nyo lang gawin ay mag-like, share, repost, malaking bagay na yan sa amin. Pero ang pakiusap ko, kausapin nyo yung pamilya nyo, mga kaibigan nyo, ikwento ninyo itong mga nangyayari. Ikwento nyo yung pambabalahura at pambabastos sa ating mga mamamayan. Yung mga panlulokong harap-harapan. Yung parang, di ba yung Maharlika funds? Hiningi nila kagad yung pera. Ora-orada, pagkapasa ng batas, tinransfer yung pera, 100 billion. Hawak-hawak, 2 taon na, ni isang proyekto wala. Walang portfolio, hindi nila in-invest, wala. Alam niyo yung bukod tanging achievement ng Maharlika Fund, nakagawa sila ng logo. Kadiri, di ba? Wala, hindi sila maka-announce sa akin na may IRR sila. Logo talaga! Yun lang ang nagawa nila sa 2 taon. Kaya alam nyo kailan lang nagka-board? Last year na appointing chief. This year, makukumpleto na daw nila yung appointment sa board. Uy, salamat Ang bilis. 2 taon lang. Baka gusto nyo pantagalan. So, pero kaya natin to. Alam mo, ang Pilipino, pagka mahabang pasensya, pero pag kinanti mo ng sobra-sobra, tapos sila. Nagawa na natin to. Mapasensya lang talaga tayo. Pero kausapin natin mga kamag-anak, mga kaibigan, kwento natin to. Kung pwedeng sumama sa rally, sama kayo. Kung hindi, manood kayo. Kasi may bilang din yan. Lahat ng nakikilahok, kahit nanonood lang kayo sa amin, online, bilang kayo. Pagka i-repost niyo, sabihin niyo, kahit i-hashtag niyo lang, diba? We deserve better. Kasi yun ang sabi rin, nagulat nga ako kasi sinasabi na namin matagal yun. Biglang sabi ni Inday, we Filipinos deserve better. So kahit yan lang ang sasabihin natin, at saka, uy, pa-drug test ka naman, ang laki ng mababago, makikita nila kung ganong karami tayo. At pag marami tayo, sila na yung matatakot. At hindi ganong kadali Pag takot ka, nakaupo ka sa gobyerno, mahirap makaladkad, di ba? So, yun ang request ko. Ipalaganap natin yung balita. Labas tayo, kausapin natin mga kaibigan natin, para dun sa nagpapadala pa ng pera sa Pilipinas, pwede niyong i-blackmail. Loka lang. Actually, hindi masyado ako nag-lol. No, bakit, di ba? Nagpapadala naman kayo. Ano ba naman yung, huy, baka mapadaan ka dun sa rally ng SMNI, sama naman kayo. Di ba? Maliit na bagay yun. Huy, baka pwede ninyong i-like yung mga vloggers na pro-BBM. Ay! Mali. Sasabihin ko sana pwede niyong i-follow, pero wag na. I-like niyo yung mga i-share niyo yung mga sinasabi ni Sas, ni Maharlika. Pag naalala niyo, kami din sana, pero mahalaga yun Alam niyo, maliliit na bagay na yun, kinatatakutan nila. Kaya nga sinasabi nila, yung mga gusto nilang patigilin, kausap ni First Lady. Si First Lady, hindi ako nagbibiro. Ang Meta, ang Google, at saka ang TikTok. Mahirap daw kausap ang TikTok, sabi ng mga insiders natin.
Pero pinipigil nila. Ibig sabihin natatakot sila kasi maraming nakikinig. Maraming nag-share. Ayaw lang nilang malaman ng sambayanan na ang dami na pala natin. So since yan ang kinatatakutan nila, yan ang ipapakita natin. Pakita natin na marami tayo. Pakita natin na nagde-demand tayo ng drug test. Pakita natin na hindi na natin sila titiisin. Diba, ang kapal naman ng mukha, 2024, naka 800 billion na kayong ninakaw, titiisin pa ba natin yung susunod? Baka sa susunod, trillion na. Mamimihasa talaga. And one last request, walang iwanan. Walang iwanan! Magkakasama tayo! Walang iwanan! Walang iwanan! Walang iwanan! Hindi natin iiwan ang mga Duterte at hindi natin iiwan ang isa't isa. Hindi natin iiwan si Pastor. Lahat ng biktima ng kawalan ng hustisya, pangako natin, hindi natin sila kakalimutan at di natin sila iiwan. Yan lang ang bukod tanging paraan. Gawin lang natin to, mananalo tayo. It's really just a matter of time. So, maraming